ni Maragtas mula kay Joel C. Malabanan. Ang Borneo noon ay nasa pamumuno ng isang malupit at masamang sultan na si Sultan Makatunaw. Kinamkam niya ang lahat ng yaman ng nasasakupan. Kanya rin pinupugayan ng dangal ang mga babae, pati ang mga asawa at anak na dalaga ng mga datu na nasa ilalim niya. Isang araw, si Pabulanan, ang asawa ni Datu Payborong, ang nais halayin at angkinin ng masamang sultan. Nalaman ni Datu Payborong ang tangka ni Sultan Makatunaw. Ano? Hindi yan maaari. Nagbalak ang magigiting na Datu na manlaban kay Sultan Makatunaw. Nag-usap-usap silang palihim. Nagmungkahi si Datu Bangkaya. Humingi tayo ng tulong kay Datuk Sumakwel sapagkat siya ay mabait, magalang at matalino. Alam niya ang mga kaysaysayan ng maraming bansa at marami siyang alam tungkol sa paglalayag. Dinalaw ni Datu Payborong at ni Datu Bangkaya si Sumakwel. Ipinagtapat ng dalawa ang paglaban na nais nilang gawin. Ayaw ni Sumakwel sa balak na paglaban. Pinuntahan ni Sumakwel si Datu Puti. Si Datu Puti ang punong ministro ni Makatunaw. Sinabi ni Sumakwel ang suliranin ng mga datu at ang balak na paglaban. Paligid tayo para sa mundo. Hindi natin kaya pagkakas si Sultan Makatunaw. Tama, maraming dugo ang dadanak at maraming mamamatay. Kaya, hahanap tayo ng bagong lupain na pamumuhayan natin ng maunlad at masagana. Nagpulong ng palihim ang 10 datu. Sila'y tatakas sa Borneo. Palihim silang naghanda ng 10 malalaking bangka na ang tawag ay biniday o barangay. Naghanda sila ng maraming pagkain na kakailangan nila sa malayong paglalakbay. Hindi lamang pagkain ang kanilang dadalhin, kundi pati ang mga buto at binhi ng halamang kanilang itatanim sa darat na nilang lupain. Madalas ang pag-uusap ni Sumakwel at ni Datu Puti. Batid ni Sumakwel ang malaking pananagutan niya sa gagawin nilang paghanap ng bagong lupain. Silang dalawa ni Datu Puti ang itinuturing na puno, ang mga datong hahanap ng malayang lupain. Isang hating gabi, lulan sa kanilang mga biniday o barangay, pumalaot ng dagat ang 10 datu kasama ang kanilang asawa at mga anak at buong pamilya, pati mga katulong. Sa 10 matatapang na datu, ang mga taga Borneo ay kilala sa tawag na Bisya o Bisaya. Malakas ang loob nila na pumalaot sa dagat pagkat batid nila ang pagiging bihasa ni Datu Puti at ni Sumakwel sa paglalayag. Nakita ng minsan ni Sumakwel ang isang pulo makalagpas ang pulo ng Palawan. Nasa unahan ang barangay ni Datu Puti. Makaraan ng ilang araw at gabi nilang paglalakbay, narating nila ang pulo ng Panay. Ang matandang pangalan nito ay Aninipay. Bumaba si Datu Puti at naglakad-lakad. Nakita niya ang isang ati. Siya ay katutubo sa pulong iyon. Pandak, maitim, kulot ang buhok at sapad ang ilong. Sa tulong ng kasama ni Datu Puti na marunong ng wikain ng katutubo, ay itinanong niya kung sino ang pinuno sa pulong iyon at kung saan ito nakatira. Nais namin makipagkaibigan sa iyo, Marikul, hari ng Aninipay. Batid kong ikaw ay mapunit. Sapagkat lahat sa pulo ay masaya, masagana at matahimik na naman. Kilala ka rin sa pagiging matapat at matulungin sa kapwa. Dumating ang takdang araw ng pagkikita ng mga ati sa pamumuno ni Marikudo at ng mga Bisaya sa pamumuno ni Datu Puti. May isang malaking sapad na bato sa baybay dagat. Ito ang kapulungan ng mga ati. Ito ang Embidayan. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Nais naming manirahan sa pulo ng Aninipay. Nais namin bilhin ang lupain. Magpapatawag ako ng tulong tungkol dyan upang mapagkasya. Muling nagpulong ang mga ati at mga Bisaya sa Embidayan.
Nagpahanda si Marikudo ng maraming pagkaing pagsasaluhan ng mga ati at mga Bisaya. Dumating mula sa look ng sinugbuhan ang mga Bisaya lulan ng 10 barangay. Nakaupo na sa embidayan si Marikudo kasama ang kanyang mga tauhan. Katabi ni Marikudo ang kanyang asawa na si Maniwantiwan. Nakita ng mga ati ang maraming handog ng mga Bisaya. Ang mga lalaking ati ay binigyan ng mga Bisaya ng itak, kampit at insenso. Ang mga babaeng ati ay binigyan naman ng kwintas, panyo at suklay. Ang lahat ay nasiyahan. Nagpakita ng maraming pagsayaw ang mga ati. Tumugtog ang Bisaya sa kanilang sulibaw, plota at tambol, habang ang mga lalaki naman ay nagsayaw pandigma ang sinurong. Hanapin yung aking lintong salakot at lintong batya mula sa aming barangay. Nakita ni Maniwantiwan, asawa ni Marikudo, ang mahabang kwintas ni Pinampangan, asawa ni Dato Puti. Nais ko rin magkaroon ng ganyang ka. Ibinigay ni Pinampangan ang kanyang kwintas. Lumang kapatagan ay ibinigay ng mga ati sa mga Bisaya. Ibinigay rin nila ang kanilang mga bahay. Ang mga ati ay lumipat ng paninirahan sa bundok. Madaling isinaayos ni Dato Puti ang mga Bisaya. Si Dato Bangkaya kasama ang kanyang asawa na si Katurong at anak na si Balinganga at kanilang mga tauhan at katulong ay tumira sa Aklan. Sumunod na inihatid ni Dato Puti sina Dato Payborong at asawang si Pabulanon at ang kanyang 2 anak na si Elehay at si Ilohay. May mga tauhang din kasama si Dato Payborong na kakatulungin niya sa pagtatanim ng mga puto at binhi na iiwan ni Dato Puti at Dato Sumakwel. Sina Lubay, Dumalugdog, Dumangsol at Padahinog ay kasama ni Sumakwel. Sila ay sa Malandog naman maninirahan. Sumakwel, pamunuan mo ng mahusay ang mga Bisaya. Babalik ako sa Borneo dahil nag-aalala ako sa kalagayan ng kapang mga Bisaya. Isang araw lamang at umalis na sila Dato Puti at Pinampangan upang bumalik sa Borneo. At diyan nagtatapos ang kwentong pinamagatang Ang Epiko ni Maragtas mula kay Joel C. Malabanan.